Good morning mga ka-business. Dito tayo ngayon papagawa tayo ng hollow blocks. Kasi mas mura pag nagpagawa ka ng hollow blocks kaysa sa bibili ka daw ng hollow blocks, tag 14 yung isa dito sa amin. Samantalang magpagawa ka, pwede na magpagawa. Pag bumili ka ng hollow blocks, ang isang sako kasi ng semento, ang kayang gawin sa commercial hollow blocks, ginagawa nilang 80 yan, 80 pieces. Tapos tag 14 ang binta nila. Ngayon, kung tawag nito, magpapagawa tayo ng hollow blocks na sa atin lang, yung panggamit natin. Kaya pwede tayong magpagawa ng 40 pieces sa isang matibay yon. Pero ngayon, nagpagawa ako 60 pieces lang. Kasi gagamitin to para sa para sa paggawa ko ng kulungan na baboy at saka yung asulapan, magpapagawa tayo. Yung inahin kong baboy kasi manganganak na, kaya magpapagawa rin ako ng para lang sa kanilang pag-anak. So kung bibili ka ng commercial hollow block, ang isang sako 80 pieces, masyado nang marupok. Minsan pag binuhat mo, nababasag. Samantalang ito, paggawa natin, ang isang sako gagawin lang 60 pieces. So titingnan natin ngayon. Mamaya ko yung computation mamaya kung magkano yung natitipid natin. Malaki matitipid natin dito. Sige mga ka-business, tingnan natin yung gagawin nila. Ayan mga ka-business, simple lang yung paggawa ng hollow blocks. Ganyan-ganyan lang. Ang isang sako pala ng sa amin dito, ang isang sako ng semento mga ka-business, 230. Tapos, ang bigay ko naman sa kanila, sa isang sako, 150. So, papatak lang siya ng 380. Papatak lang ng 380 mga ka-business. Ang magagawa na ng 380 mo, 60 na hollow block. Samantalang pag binili mo yan, yung 60 niya yan, yan siya mga ka-business, tag 14 ang isa. So ita-times mo lang ng 60, yung laki ng matitipid mo mga ka-business. May tatrapal nga di. Mamaya mga ka-business, ilalagay ko dyan sa screen yung makikita nyo dyan sa screen yung buong computation kung magkano yung magagasto natin, lahat sa isang sako lang ang ilalagay ko dyan mga ka-business. Sa isang sakong simento, kung ilan yung magagawa, ilan yung magagastos, saka ilan yung pinakamalaga yung masave natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo.
siya mga ka-business. Bale, pitong ano to siya mga ka-business. Bale, pitong simento to siya ka-business. Pitong sako ng simento to ka-business. Yan. So, mayroon pa tayong natitira ka-business na yan, may natitira pa tayo ka-business na 3C. Bali, ang ipapagawa natin ngayon mga ka-business, 20. Ito ang mahirap mga ka-business, oh. Kahapon kasi, bagong gawa to mga ka-business, di namin napansin, tumakbo yung aso dito. Kapag bagong gawa pa lang kasi, malambot pa siya mga ka-business. Kaya kung kayo gagawa, iwasan yung ano, bantayan yung mabuti. Pero ayos lang yan mga ka-business. Kasi magagamit din naman natin to eh. Dahil ito, bibiakin din naman natin to eh. Dahil hindi naman lahat buo ang kailangan. Pagdating sa dulo kasi, hati-hati din yan eh. Kaya magagamit din natin yung mga sira-sira na yan. Talagang okay lang yan. Talagang ano yan, normal talaga yan. Yan mga ka-business, nakaka-10 sakong simento na siya mga ka-business. Dalawang araw niyang tinira mga ka-business. Ito yung iba mga ka-business, oh. Medyo marami-rami na rin ang nagawa mga ka-business ng 10 sakong simento. So 10 sako ibig sabihin nakaka 600 na mga ka-business. Ito naman yung mga alaga nating mga manok mga ka-business. Hindi yan pang sabong mga ka-business, ha. Puro pang katay lang yan. Ito naman yung mga meron tayong naglilimlim dito ka-business, oh. Bali dito 4 yung pugaran mga ka-business. 4 yung pwede maglimlim dito. Pero marami yan mga ka-business. Nandun sa kulungan ng baboy yung iba. Ang matitipid mo pala ka-business sa isang sako, kinumpute ko na siya mga ka-business. Ang isang sakong simento kasi dito sa amin naghahalaga siya ng 225 to 230. So ipalagay na lang natin na 230. Tapos dito naman sa gumagawa ng hollow block, ang hingi niya naman sa atin sa isang sako 150 mga ka-business. So 230 plus 150, so 380 lang mga ka-business. Ngayon palagay na lang natin yung simento, lagay na lang natin na 100 pesos na buhangin pala mga ka-business. Palagay natin yung 100 pesos na buhangin.
So papatak lang siya ng 480 mga kabisnes. Ngayon yung magagawa ng 480 mo mga kabisnes, 60 na hollow blocks. So 60 times 14 mga kabisnes. Dito kasi sa amin tag 14 ang isang hollow blocks. So nagre-range siya mga kabisnes na nasa 840, mga ganyan mga kabisnes, 840. So 840 bawasan natin ng 480. So makakatipid tayo mga kabisnes ng mga 360 mga kabisnes. 360. Makakatipid tayo ng 360 sa bawat pagbili natin ng 60 pieces na hollow blocks mga kabisnes. So saan ka pa? Sa 60 pieces lang yun, makakatipid na tayo ng 360. Tapos ang hollow blocks pa natin mga kabisnes, matibay. Mas matibay sa binibili. Lamang, laki na pinagkaiba mga kabisnes. Nakatipid ka na, matibay pa hollow blocks mo. Kaya kung may plano kayong magpagawa ng bahay o ano man dyan, ito kasi sa akin mga kabisnes, ano lang to, kulungan lang to siya ng baboy. Tapos asulapan, kasi magano tayo ng asula mga kabisnes, paparami tayo ng asula dahil malaking tulong ng asula. Kasi biruin mo, kung mayroon kang tanim na asula mga kabisnes, ang ratio niyan sa pagpapakain, halimbawa ipalagay na lang natin, bumibili kayo ng feeds, o kaya ipalagay natin ang isang sako ng feeds mga kabisnes, yung grower nasa nagre-range yan ng mga 1,360, mga ganon mga kabisnes, ang isang sako. So ang ratio kasi ng pag nagpapakain ka ng gamit ang asula mga kabisnes, kung bibili ka ng commercial feeds, 1:1. So kung 1 kilong feeds, 1 kilong asula din ang katumbas nun. So halimbawa ang baboy mo kumakain siya ng 1 sakong feeds o kaya 2 sakong feeds. So dahil may asula ka mga kabisnes, ang gagawin mo na lang, ipapakain mo sa baboy mo is 1 sako na lang mga kabisnes. So ngayon yung asula na yon, 1 sako rin siya. So makakatipid ka na sa isang araw ng 1 sako. Magkano yun mga kabisnes? Kung ang 1 sako ng feeds is 1,360, araw-araw ka mga kabisnes, makakatipid ng ganun. So yun ang ano natin mga kabisnes, dahil organic farming tayo, hanggat maaari hindi tayo bibili ng feeds. Pero sa ngayon kasi hindi pa ako nakakaporma mga kabisnes. Ang makinang binili ko mga kabisnes, hindi ko pa nabubuksan. Yaan nyo, pagdating ng araw, pag hindi na ako busy, bubuksan natin yun mga kabisnes, papakita ko sa inyo kung paano gagamitin.